Bilang po sa inaasahang tatalakayin ngayong araw sa pagsisimula ng 28th ASEAN Summit ang pagpapalakas sa external relations ng mga kasaping bansa. Gayon din ang mga nakapaloob sa ASEAN Vision 2025. Mula sa Lao, may hataw na balita si Rina Villamor live. Yes, Rina. Good morning kuya, ngayong araw na nga magsisimula ang ka-28 ASEAN Summit dito sa bansang Lao na dadaluhan ng ilan sa mga world leaders. Ang ASEAN o Association for Southeast Asian Nations ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand, kung saan kabilang ang Pilipinas sa isa sa mga naging tagapagtaguyod dito kasama ang mga bansang Singapore, Malaysia, Indonesia at Thailand. Ito ang unang pagkakataon para sa bansang Lao na maging punong abala dito sa ASEAN Summit simula nang sila ay sumali noong July 23, 1997. Ang bansang Lao People's Democratic Republic ay matatagpuan sa Indo-Chinese Peninsula na napapaligiran ng mga bansang China at Myanmar sa hilagang kanluran, Vietnam sa silangan, Cambodia sa bahaging timog at Thailand sa kanlurang bahagi. Pinamumunuan ng bansa ng isang Prime Minister at Presidente. Sa ika-28 ASEAN Summit, inaasahan na tatalakayin ang ASEAN Vision 2025. Ang tatlong pillars nito na political security, economy at socio-cultural community. Samantala sa pagdating dito ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, agad nitong nagpakita sa Filipino community. Karamihan sa mga kababayan natin dito sa Lao ay mga guro sa Vientiane at engineers at skilled workers naman dun sa may mga probinsya sa Champasak, Sayaburi at Luang Prabang. Sa isang pagtitipon ay ipinakita ng mga Filipinos dito ang kanilang pagsuporta at pasasalamat sa mga ginagawa ng Pangulo sa bansa. Muli ring tiniyak ni Pangulong Duterte sa mga kababayan natin sa lugar ang pagpapanatili ng malinis na pamahalaan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kuya, exactly 1 p.m. nga dito, formally i-open itong 28th ASEAN Summit. Ine-expect na ilo-launch din nila dito yung Visit ASEAN at 50 kasi mag-50 years na rin itong ASEAN. At ang chairmanship ay mabibigay sa Pilipinas next year. Makikipagkita din ng mga ASEAN leaders sa mga youth representatives pati na rin sa ASEAN Business Advisory Council. At bago magtapos ang araw na ito ay magkakaroon din sila ng welcoming dinner na pamumunuan ng Prime Minister nila na si Thong Loon Sisulo. At apat ang dapat na nakaschedule na bilateral meeting ngayon ni Pangulong Duterte. Una na dyan ang bansang Singapore, mga kasama ang Japan at Vietnam. Pang-apat dapat ang US pero mukhang nakansela na nga ito dahil nga dun sa naging komento ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol nga dito sa human rights. Kuya? Rina, meron ka bang nakuhang detalye doon sa pakikipag-usap ng Pangulo sa Filipino community dyan? Yes, kuya, kahapon ay na-feature natin yung pakikipag-usap niya. Medyo late na nga siya dumating dun sa Philcom event, no? Hindi ine-expect na darating pa siya. Natuwa yung mga Filipinos doon at nagpapasalamat nga siya dito sa Filipino community dahil nga sobra yung pagsuporta sa kanya. Pagpasok pa lamang niya ng venue, sobrang humihiyaw na yung Filipino at sinisigaw nila yung pangalan niya na Duterte. Sinabi niya na hindi niya papabayaan ng mga OFWs dahil isa rin sa mga hiling ng mga OFWs dito ay mapaliit yung mga remittances nila at mapaganda din yung services sa airplane. Kuya. Kumusta ba ang naging ambience? Bakit ba ngayon ay mainit ang usapin tungkol dun sa mga naging pahayag ng Pangulo na mukhang ikinayamot ng Amerika na naging dahilan ng pagkansela doon sa supposed to be ay meeting niya with the US President Barack Obama? Opo, kuya, kasi sinasabi niya na hindi daw ito yung proper venue para pag-usapan yung patungkol sa human rights. Katulad ng una niyang sinabi sa China that this is not the proper venue para pag-usapan din yung patungkol sa West Philippine Sea. Kuya? So wala nang pag-asa talaga ngayon na sila ay matuloy pa ng meeting. Totally canceled na yung meeting na yan with the US President, which is supposed to be, sabi mo nga, kasama doon sa mga naka-line up na apat dapat na mga kakausapin niya, no, for bilateral talks.
Yes, kuya. As of now, canceled na po siya. Pero pinaparaffle pa rin po nila yung pagpunta namin doon. Kasi yung mga cameraman at saka mga reporters po dito ay nakaraffle kung sino lang po yung makakapasok. Tayo po sa UNTV ay makakapasok doon sa bilateral meeting ni President Tony Tan ng Singapore at ni President Rodrigo Duterte mamayang 11:20 hanggang 11:50. So mamaya, kuya, baka matuloy pa rin or if not, babalitaan po natin kayo dito patungkol dito sa bilateral meeting nila ni President Obama at President Duterte. So what happens dun sa mga hindi nakapasok nakuha sa raffle? Wala silang coverage for those other countries that the President will be meeting, Rina? Kuya, lahat po tayo ay nasa media center. May ilan po, mga 5 or 4 lang po yung allowed per bilateral meeting. Tayo po ay na-assign dun sa Singapore bilateral meeting. May ibang media po na na-assign sa ibang bilateral meeting. Pero habang ongoing po yung ibang bilateral meeting at yung mga business meetings nila, ay mapapanood po natin yan dun sa may media center kung saan isang big screen ang nakaset up doon, kuya. So ano na ang napapala natin so far with this trip of the President, Rina? Meron na bang mga magagandang development that the President can bring dito sa ating bansa na resulta nitong kanyang pagpunta dyan sa Laos? Kuya, excited lang ang Pangulo dito sa pagpunta niya dito sa ASEAN na summit nga, no? Dahil makukuha natin yung chairmanship next year at gusto niya nga ma-promote dito sa chairmanship niya yung pagbabago, change, yun nga yung sinasabi niya, at saka yung war on drugs din niya, kailangan daw maging free on drugs itong ASEAN community. Ito yung mga dalawa sa mga bagay na tatalakayin niya dito among the ASEAN leaders, kuya. Bukod doon sa reaction doon sa presidente ng Amerika, is there any other reactions from other countries na maaaring magpasok noong usapin ng human rights na siyang ikinaasar ng Pangulo? Kuya, wala pa tayong update patungkol dun sa mga ibang countries, pero mamaya po pagpunta po namin dun sa may media center, mamayang 9 a.m. daw po, ay magpupulong-pulong po yung mga Filipino media para po makausap din si President Rodrigo Duterte at yung magiging reaction niya dito, pati na rin yung ibang mga world leaders na nandito, ay malalaman na natin kung sino yung mga nandito, kuya. Alright, maraming salamat, Rina Villamor, nag-uulat ng live mula sa Laos.